Isang controversial na balita ang umaling-aungaw nitong Martes, Oktubre 2024 nang formal na ihain ni Kingdom of Jesus Christ, KOJC, Pastor Apollo Quiboloy ang kanyang Certificate of Candidacy, COC, para sa pagkasenador sa darating na 2025 elections. Sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino, naisumite ang mga kinakailangang dokumento sa Manila Hotel kung saan itinalaga ang isang satellite office ng Commission on Elections, COMELEC. Sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng mga kinakaharap na kaso, kabilang ang human trafficking at child abuse, determinado si Quiboloy na ipahayag ang kanyang intensyong tumakbo para sa mataas na posisyon sa Senado. Ayon kay Tolentino, ang pangunahing layunin ni Quiboloy sa kanyang kandidatura ay ang pagtugon sa tawag ng Diyos at ang pagnanais niyang maglingkod para sa bayan. Ang focus po niya bakit siya tumakbo dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, pahayag ni Tolentino, na tila naglalarawan ng mas malalim na misyon ni Quiboloy sa kanyang desisyon na pumasok sa mundo ng politika. Si Quiboloy ay matagal nang kilala bilang isang relihiyosong leader na may malakas na impluensya sa kanyang mga tagasunod. Bilang self-proclaimed appointed son of God, matagal na niyang ginagamit ang kanyang plataporma upang ipangaral ang kanyang mensahe sa milyon-milyong miyembro ng kanyang simbahan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit sa likod ng kanyang kapangyarihan at karisma, nakadikit ang kontrobersya ng mga akusasyong iniuugnay sa kanya. Bili naman, isabdong na ang mga kasong human trafficking, child abuse, at iba pang issue sa Estados Unidos. Sa kabila ng mga kasong ito, tila hindi natitinag si Quiboloy sa kanyang layunin. Sa katunayan, ang kanyang pagtakbo sa pagkasenador ay maaaring bahagi ng kanyang pagtatangka upang linisin ang kanyang pangalan at maghatid ng mensahe ng katotohanan ayon sa kanya. Ayon sa ilang taga-suporta, nakikita nila si Quiboloy bilang isang tagapagtanggol ng moralidad at kaligtasan ng bansa. Ngunit para sa kanyang mga kritiko, isang malaking hamon ang kanyang kandidatura dahil sa kanyang mga kinakaharap na legal na issue. Bagamat maraming tanong tungkol sa kanyang mga motibo at sa mga kasong nakaatang sa kanya, malinaw na si Quiboloy ay handa nang harapin ang mga pagsubok na dala ng politika. Ayon sa kanyang legal team, ipagpapatuloy pa rin ni Quiboloy ang kanyang misyon na ipalaganap ang salita ng Diyos habang naghahanda na rin siya para sa kampanya sa 2025. Ang susunod na buwan at mga araw ay magiging masilan para kay Quiboloy, hindi lamang dahil sa kanyang ambisyon sa politika, kundi dahil din sa mga patuloy na kasong kinakaharap niya. Marami ang nag-aabang kung paano niya haharapin ang mga ito at kung makakakuha siya ng sapat na suporta mula sa mga botante sa kabila ng mga kontrobersya. Ang desisyon ni Quiboloy na pumasok sa politika ay tiyak na magdadala ng matinding reaksyon mula sa publiko. Para sa ilan, ito ay isang hakbang ng pananampalataya, samantalang para sa iba, ito ay isang taktika upang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng batas. Dalawang controversial na personalidad ang parehong nagpahayag ng kanilang intensyong tumakbo sa darating na 2025 elections, si Kingdom of Jesus Christ, KOJC, Pastor Apollo Quiboloy at Chinese-Filipino businesswoman na si Alice Guo, parehong nagsumite ng kanilang mga Certificate of Candidacy, KOC, sa pagkasenador nitong Oktubre 2024 na nagpatindi ang usapan ngayon at intriga sa publiko. Apollo Quiboloy, tumakbo bilang senador sa kabila ng kaso si Apollo Quiboloy, kilalang relihiyosong leader at self-proclaimed appointed son of God, ay formal na naghain ng kanyang COC sa pamamagitan ng kanyang legal counsel na sabi ni Ate Mark Tolentino. Ayon kay Tolentino, ang pangunahing motivation ni Quiboloy sa kanyang pagtakbo ay ang pagnanais na maglingkod sa bansa ayon sa kanyang pananampalataya. Ang focus po niya bakit siya tumakbo ay dahil sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, ani Tolentino. Ngunit hindi maitatanggi ang bigat ng mga kontrobersyang kinakaharap ni Quiboloy, kabilang ang mga kaso ng human trafficking at child abuse na kasalukuyang nililitis sa Estados Unidos. Sa kabila nito, ipinagpatuloy niya ang kanyang kampanya dala ang mensahe ng moralidad at pananampalataya, bagay na patuloy niyang ipinapahayag sa kanyang mga tagasunod. Alice Guo muling sasabak sa politika, samantala si Alice Guo, isang kilalang negosyante na may connection sa mundo ang Filipino-Chinese business community, ay tumatakbo rin bilang senador. Bagamat hindi siya bago sa mata ng publiko, ang kanyang pagpasok sa politika ay itinuturing na